Hi guys! Ngayong araw nga pala ay samahan ninyo kaming panoorin itong Baguio trip na ginawa namin noong mga nakalipas na araw. Bali ito nga pala si Joshua, siya nga pala ang kasabay ko pupunta sa PTEX. Doon na kasi namin balak sumakay papunta sa Baguio. Dahil malapit nga lang ang isang station ng LRT sa bahay, naisipan na namin na maglakad na lang papunta sa LRT. Kasi medyo mabilis nga naman ang biyahe, isang stasyon lang at makakarating ka na sa PTEX station. So pagbaba namin dito sa may PTEX station, konting lakad lang, hinanap na namin ang ilan sa mga makakasama namin na kanina pa naghihintay. Solid North Bus Line nga pala guys, ang bus na aming sinakyan. Nakakatuwa itong bus na ito kasi mabilis, on time na dumating at may sariling CR. Tuloy-tuloy ang naging biyahe namin at wala nang stopover. Bali sa loob nga pala ng bus guys ay merong mga kanya-kanyang tablet ang bawat upuan, kaya kung may mga bata kayong kasama ay sigurado na malilibang sila at hindi maiinip sa biyahe. May kasamang pagkain at tubig nga pala guys itong pamasahe namin na to, kaya okay na rin. Naging mabilis ang biyahe namin kasi umalis kami sa PTEX ng mga 11:30 at mga 3:40 nakarating na kami sa Baguio. Hindi namin ine-expect na ganun kabilis lang pala itong biyahe namin na ito. Kaya dito, naganap muna kami ng pwede namin puntahan, kaso nga lang sarado pa pala halos lahat ng mga establishment dito. Kaya nag-decide na lang kami na pumunta ng maaga doon sa hotel na aming tutuluyan at makiusap na kung pwede ay iwanan muna namin ang mga gamit namin. Bali dito nga pala guys ay naiwanan na namin ang gamit namin sa may hotel, kaya nag-decide na kami rito na pumunta kami sa pwede naming makainan. So habang kami ay naglalakad doon sa may area kung saan may mga kainan, napansin namin na parang pamilyar yata itong hakdan. Ewan ko kung gaano katotoo na dito nagipagbakbakan si Daniel Padilla sa may Incognito. Paki-confirm na lang guys kung totoo kasi hindi ko naman napapanood yun eh. So dito, hinihintay na namin ang mga kakasama namin na nahuhuli sa paglalakad kasi medyo malayo-layo rin ang aming nilakad gamit syempre ang Google Map. So dito guys ay naghahanap pa lang kami ng mga lugar na pwede naming kainan at mapuntahan. Kaso nga lang yung iba talagang sarado pa. Tiyempo naman habang naglalakad, nakarating kami rito sa may Good Taste. So bali yan nga pala guys yung server ng Good Taste. Ito lang kasi yung kaisa-isang kainan na bukas ng mga oras na to. Highly recommended nga pala guys itong kainan na to at isa sa mga sikat na pwede ninyong puntahan at signature kainan ng Baguio City. Tingnan nyo naman guys ang server nila guys, robot na ang nagde-deliver sa amin. Malapit nga lang pala guys ang Good Taste sa may Burnham Park. Kaya after namin kumain, rekta na kami rito sa Burnham at tamang patay lang kami ng oras. Kasi nga, alas 2 pa kami pwedeng mag-check-in sa hotel na aming tutuluyan. Matapos namin mag-ikot-ikot guys sa Burnham Park, naisipan namin na hanapin ang sinuggest si Sir Jack na kapihan na pwede naming tambayan. Ito nga pala guys yung foam coffee sa Baguio. Malapit lang din to guys sa Burnham Park. So dito guys, tumambay muna kami ng mga 1 oras habang hinihintay namin na magbukas ang SM kasi doon naman kami lilipat at doon na rin kami manananghalian. So nung nag-open na yung SM, ito na, tamang sipat lang kami, tamang ikot lang kami. So ewan ko lang guys kung tingin ko ito yung kaisa-isang SM sa Pilipinas na walang aircon. Kasi ang gamit lang nila dito guys ay electric fan. Matapos nga pala namin mananghalian guys ay umakyat kami sa 4th floor at tamang sipat lang kami kasi nga maganda rin ang view rito. So dito tatambay kami ng mga 1 oras hanggang umabot na ang alas 2 at mag-check-in na kami. Ikalawang araw na nga pala to guys ng Baguio trip namin. Hindi ko na na-videoan kahapon yung hotel pagkarating namin doon dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, naisipan namin na pumunta sa Cathedral ng Our Lady of Atonement. Malapit lang din to guys sa kinainan namin. Hindi ko alam kung anong building ito. Basta dito kami kumain sa 50's Diner. Isa sa mga napapansin ko guys sa mga kinakainan namin dito sa Baguio, maliban sa mura na ang mga pagkain ay marami pa talaga yung serving. Highly recommended yung kainan na yan. After namin kumain ay diretso naman kami sa Camp John Hay. Tamang picture-picture lang ang ginawa namin dito
At kung ikaw ay tipo ng tao na mahilig sa nature, ay mai-enjoy ninyo tong area na to kasi malamig at presko itong Camp John Hay. Yun nga lang, habang kami ay nagpipicturan at tamang lakad dito, napansin namin na biglang kumulimlim kaya naisipan namin na bumaba na muna at tamang kape lang kami rito sa may Starbucks dito sa may Camp John Hay. Nung napansin namin na tumila na yung ulan ay nahati yung grupo namin sa dalawa. Bale yung grupo nila Mayang ay didiretso na sa pamamalengke para sa kakainin namin ngayong gabi. Samantalang yung grupo namin nila Joshua ay dumiretso kami at inakyat pa namin lalo ang Camp John Hay. Tama rin naman ang ginawa namin na magpatuloy pa sa pag-akyat kasi nga mas malamig dito kumpara sa ibaba at pwede ka pa ritong mag-picnic kasama ang pamilya mo kasi nga may mga mesa na nakalatag. Yun nga lang, magbabayad ka nga lang sa bawat mesa na gagamitin mo. Pero kami, dahil kami nga ay lakad lang ng lakad, hindi na kami nagrenta ng mesa na pwede naming tambayan. Nung napagod na sa kakalakad, ay bigla naman nagkayayaan na umuwi na. Isa sa napapansin ko rito sa Baguio trip namin ay madalas na kami ay sumasakay ng taxi. Taxi nga pala guys ang mode of transportation dito sa Baguio. Pero okay naman ang taxi driver dito kasi mga hindi sila gagaya dito sa atin na kumukontrata. Kung ano lang nasa metro, yun lang ang babayaran nyo. Bago umakyat ay tamang picture-picture muna kami rito sa may hagdan sa may hotel kasi nga maganda ang view. Kagaya ng inaasahan, halos lahat ng mga kasama namin ay pagod na. Nga pala guys, ito nga pala yung huling gabi namin dito sa Baguio kaya susulitin na namin. Busy si Mayang at si Ate Esme sa paghahanda ng hapunan namin ngayong gabi. Yan nga pala guys, yung tongsoy, napakasarap niyan kasi first time ko rin natikman yan dyan dahil binili ni Mayang sa palengke. Ang kapartner nga pala niyan guys ay adobong baboy. Habang ang iba ay busy sa pagluluto, ako naman ay nagbablog, ito naman ang iba sa mga kasama namin. Tamang cellphone lang yung hawak. Day 3 na namin ngayon to guys. Balag pa nga sana ni Mayang na mag-extend kami kaso nga lang may mga lakad yung iba sa mga kasama namin kaya mamayang gabi ay uuwi na kami. So ito nga pala yung day 3 namin, pumunta kami sa Wright Park. Dito ninyo masasakyan ang mga kabayo kung gusto ninyong mag horseback riding o mag picture okay rito. Yun nga lang, pagkaakyat mo rito ay tatagos ka naman sa The Mansion. Nag-check out nga pala muna kami dyan guys sa may hotel. Bali yung mga gamit namin, kagaya ng ginawa namin ng pagdating namin, ay iniwan din namin muna doon sa hotel na aming tinuluyan. Mabuti at pumayag naman ang may-ari. Habang kami ay paakyat dito at tagusan ay ang The Mansion, nasalubong pa namin si Lloyden. Dati kong estudyante kasama yung kanyang jowa. Challenging nga lang guys ang pag-akyat dyan para sa tagusan sa The Mansion. Kaya tinan nyo dyan si Mayang hingal na kung mapapansin ninyo. Oh. Ako naman dyan, pinipilit ko na lang para kunwari bata pa rin ako. Medyo tumagal nga pala kami guys pagkagaling namin dito sa Wright Park kasi dito gumawa pa kami ng TikTok. Yan nga pala yung The Mansion guys. Okay naman dyan, tamang picture lang ang ginawa namin. Pagkatapos namin sa The Mansion, dumiretso naman kami sa Mines View. Medyo mahaba-haba nga pala guys ang nilakad namin mula sa The Mansion patungo sa Mines View. Akala namin talaga guys malapit lang kasi halos lahat ng mga tinatanungan namin ang sinasabi ay dyan lang. Yun pala, malayo pala talaga pero okay na rin. Yung nilakad namin na yun kasi nga napuntahan namin itong Mines View at the same time nakapamili na rin kami ng aming mga pampasalubong at dito na rin kami nananghalian. Pagkatapos namin sa Mines View ay umuwi ang iba sa amin para kunin yung bagahe na iniwan namin sa hotel at nakabili na rin kami ng ticket sa Victory Liner. Itatry naman namin ng Victory Liner. Habang hinihintay ang oras ng trip namin, tamang tambay muna kami rito. Dito na rin kami maghahapunan kasi nga alas 6 pa ang aming alis. So yun lamang guys at maraming salamat sa panonood ninyo at pagsama sa aming Baguio trip. Abangan ninyo ulit ang aming susunod na gala. Yun lamang guys, paalam, bye bye!